Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado sa ikalabing-isang linggo sa karaniwang panahon, pagdiriwang ng kapistahan ni San Luis Gonzaga. At sa ating pagninilay, patuloy nating balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dito, sinasabi niya, pinagkalooban siya ng Diyos ng parabang kapintasan o kahinaan o kakulangan. At ang tawag niya rito ay pamalo ni Satanas. Walang malinaw na nakakaalam ano itong tinutukoy na ito ni San Pablo. Sa Ingles, sinasabi niya, thorn in the flesh, tinik sa katawan. Pero walang malinaw, ano ba itong tinutukoy na ito ni San Pablo? Pero sa unang pagbasa ngayon, sinasabi, 3 beses niyang hiniling sa Diyos na alisin ito sa Kanya. Kasi para bang kung meron man siyang kapintasan na matatawag, alam na alam ni San Pablo na ito yon. Yung thorn in the flesh na tinatawag niya, yung tinik sa kanyang katawan, yung kanyang kapintasan. Maaari sanang mas magiging maganda ang kanyang paglilingkod kung wala itong mga kapintasan na ito. Kaya ipinapakiusap ni San Pablo sa Diyos na alisin ito sa kanya. Pero hindi. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sapat ang aking biyaya na ibinibigay sa iyo para magampanan mo ang iyong misyon. At ito ay napakahalaga. Sapat ang aking biyaya para magampanan mo ang iyong misyon. Kung minsan sa buhay natin, katulad tayo ni San Pablo, mayroon tayong kapintasan, kakulangan, kahinaan, at alam natin yon. At may mga pagkakataon talagang nagmamakaawa tayo sa Diyos na alisin itong kapintasan o kakulangan na ito sa atin. Na para bang sa isip natin kapag maaalis ang kapintasan na ito, mas makapagbibigay tayo ng sarili sa paglilingkod sa Diyos. Pero inalis ba? Di ba hindi? Katulad ni San Pablo, kahit ilang beses nating ipakiusap sa Diyos na alisin sa atin ang kakulangan o kapintasan o kahinaan na yan, hindi iyan aalisin ng Diyos. Sapagkat dyan sa ating kahinaan, diyan sa ating kapintasan at kakulangan, mas nakikita natin ang pangangailangan para palaging lumapit at magtiwala sa Diyos. Kasi kung aalisin ng Diyos ang lahat ng iyan, baka hindi na tayo lumapit sa Diyos. Kaya nga sa kahinaan ni San Pablo, ang Diyos ang nagpupuno sa lahat. Sa kanyang kakulangan, ang Diyos ang siyang nagbibigay. Sa kanyang kapintasan, ang Diyos ang kanyang lakas. Kaya mga kapatid, pagnilayan nating mabuti ang napakagandang buhay na ito ni San Pablo, sapagkat ang kanyang buhay ay buhay
ng isang misyonero, ng isang nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos sa kabila ng kahinaan, kapintasan, kakulangan. Nagpapatuloy sa paglilingkod sapagkat ang Diyos ang siyang nagpupuno sa kung ano ang kulang. Matuto tayo sa halimbawa ni San Pablo at hingin natin sa Diyos ang biyaya na matularan natin ang kanyang halimbawa. Amen.